Tawagin niyo po akong Yano. Dati akong crew sa Jollibee. Hindi pa naman talaga ganoon katagal mula nang umalis ako roon. Mga 2022 lang. At ganyang taon din nangyari itong ikukwento ko. Katatapos lang halos ng community quarantine noon. Bago ako makulong sa bahay dahil nga sa quarantine noong 2020, ay factory worker ako sa Laguna. Sinuwerte lang ako na makalusot sa mga checkpoint noon. Kaya nakauwi ako sa probinsya namin. Nagtinda na lang ako ng milk tea noon mula sa bahay namin. Online lang yung mga pa-order sa ilang bahagi ng bayan namin. At ako mismo yung nagde-deliver gamit ang motor ko. Sabi nga ng iba ay pandemic business lang ang milk tea. Kaya nung magtapos ang quarantine ay medyo tumamlay din ang small business ko na nakatulong din naman sa pang-araw-araw namin ng pamilya ko. Ang naging problema ko lang noon ay masyado akong nasanay sa patambay-tambay lang sa bahay. Kaya medyo nahirapan akong mag-apply muli ng trabaho. Buti na lang at manager ng Jollibee yung isang inaanak ng tatay ko na si Merk. Sir Merk actually, pero Merk lang talaga ang tawag ko sa kanya. Naipasok niya ako sa Jollibee bilang service crew. Kahit siya na mismo ang nagsabi na hindi ako desididong magtrabaho. Aminado akong tinatamad pa talaga akong magbalik sa trabaho noon. Kaso ano pa bang magagawa ko? Nakakahiya naman kay Merk. Pinilit ko na lang ang sarili ko na gustuhing magtrabaho kahit na ayaw ko pa talaga. Ang nagbigay aliw lang talaga sa akin noon na pumasok sa araw-araw ay yung mga kwentong kababalaghan ng mga kapwa ko service crew. Marami ring branch ng Jollibee sa amin, pero yung branch na napasukan ko ay nangungupahan lang sa isang malaking building. Nasa first floor syempre, pero hanggang second floor pa yung sakop noon. Medyo mababa lang yung mga kisame ng building na yon. Pero ayos na rin kasi tinatao talaga yung branch ng Jollibee dahil shopping district ang pwesto. Bago ko ikwento yung naranasan kong kababalaghan dyan, ay isi-share ko muna itong kwento ng isang katrabaho ko na nauna sa akin. Tawagin na lang natin siyang Ina. Yung style nga pala ng Jollibee na ito ay parang sinadya talaga siya na pwedeng lumusot sa parking lot ng building para makapag-drive-thru. Bisperas ng Pasko yata yun o New Year. Basta alinman sa dalawang okasyon, kaya maraming nagte-take out. Na long car na raw sila noon sa drive-thru, kaya pinalabas na si Ina para salubungin yung mga sasakyan at mag-take ng order. Sa ganoong paraan ay mas mapapabilis ang operasyon dahil pagtapat ng mga customer sa drive-thru window ay magbabayad na lang sila tapos diretso na sa kabilang bintana para kunin yung order. Drive-thru, syempre puro sasakyan lang dapat doon. Tapos nagulat na lang daw siya na may lalaking naglalakad sa gilid ng mga sasakyan. Parang pedestrian daw sa sidewalk. Akala raw niya ay lalapit sa kanya para umorder. Kaso ang tagal na raw na naglalakad pero hindi pa rin nakakalapit sa kanya. Parang humahakbang lang daw sa treadmill katagalan. Doon na siya nagtaka at medyo nagpanik. Habang nagte-take ng order ay panay ang lingon niya doon sa lalaki at hindi raw talaga ito nakakalapit sa kanya o kaya nakakaalis sa pwesto nito. Naisip na lang daw ni Ina na hanggat hindi naman nakakalapit sa kanya yung lalaki ay wala siyang dapat ipag-alala. Kaso paglingon niya raw uli rito ay nagulat na lang siya dahil tumatakbo na parang naka-fast forward at pasugod sa kanya. Nakita niya yung mukha nito na nakanganga at nakalabas lahat ng ngipin. Sa bilis ng mga pangyayari ay halos isang dipa na lang daw yung layo noong lalaki sa kanya bago siya nakasigaw. Natumba siya at napaupo sa simento pero yung lalaki ay biglang nawala. Nagulat yung mga customer sa bigla niyang pagsigaw at sinilip siya mula sa bintana ng mga sasakyan ng mga ito. Hindi na raw siya nakapagpaliwanag, basta tumayo siya at tumakbo papasok sa store. Hindi naman daw talaga katakataka na may mga nagpapakita at nagpaparamdam sa branch na yon. Yun ba namang building ay napakaluma na. 1970s daw ay nakatayo na yon, sabi nila nanay, at puro opisina lang daw yun dati bago hinayaang maupahan ng mga tindahan at kainan. Panay renovate lang daw kaya mukha pa ring bago at matibay. Kahit naman si Merk ay may karanasan din sa building na yon.
Sa mismong Jollibee branch pa nga. At kung ano ang naranasan at nakita niya ay ganoon din sa iba ko pang kasamahan at ako mismo. Sa palagay ko nga ay doon na trigger ang third eye ko. Dati naman kasi ay hindi ako lapitin ng mga hiwaga at kababalaghan. Pero magmula lang nang pumasok ako roon ay tsaka nagsimulang maging sensitive ang pakiramdam ko sa paranormal. Hinding-hindi ko makakalimutan ang unang beses kong naranasan na multuhin sa Jollibee. Opening pa naman din ako. Umagang-umaga pero may multuhan. Maglilinis pa lang ako ng restroom ng customer. Sarado pa yung store noon kasi ang bukas namin ay 6:00 ng umaga. Pagpasok ko ay may bumunggo sa likod ko at nagmamadaling pumasok. Sumabay siya sa akin sa pagpasok sa restroom. Pero nagmamadali siya kaya nabunggo ako. Hindi ko na napansin kung sino. Basta ang kita ko ay nakakulay white na pang itaas tapos itim na pantalon. Diretsyong pumasok siya sa isang cubicle kaya likod na lang halos ang nakita ko at hindi ko pa nga masabi kung lalaki o babae. Since sarado pa kami for customers, alam ko na crew yung pumasok at base sa suot niya ay trainee ito. Naglinis na lang ako at sabi ko, "May CR tayo sa taas, doon sa mismong office. Next time doon ka ha. Bawal tayong gumamit ng CR ng customers, lalo na kapag working hours." Hindi sumagot yung inaakala kong trainee. Hinayaan ko na lang at nagpatuloy sa paglilinis. Tapos eto na. Dadalawa lang yung cubicle at maglilinis na nga ako sa mga yon. Kinatok ko yung cubicle kung saan pumasok yung trainee. Sabi ko, "Anong ginagawa mo? Patantagal mo. Ninenervyos ka ba?" Walang sumagot kaya kumatok uli ako. Pagkatok ko uli ay natulak yung pinto pabukas at walang Diyos, Sir Neb. Walang tao sa loob. Pakiramdam ko noon ay lumamig ang ulo ko at parang hinahanginan nito. Hindi pa ako nakaka-recover sa gulat ay may nagsalita sa kabilang cubicle. "Anong ginagawa mo? Patantagal mo. Ninenervyos ka ba?" Putik, Sir Neb. Gayang-gaya yung boses ko. Hindi na lang ulo ang nanlalamig noon, kundi buong katawan ko na. Hindi ako makagalaw o makapagsalita. Feeling ko kapag nakagawa ako ng ingay, biglang may dadamba sa akin. Maya-maya, lumagitik yung lock ng cubicle. Gusto ko nang tumakbo palabas, pero parang makakalas lahat ng buto ko sa grabing takot. Pakiramdam ko noon, babagsak ang mga mata ko dahil damang-dama ko na nanlalaki ang mga yon habang nakatingin sa pinto ng cubicle. Unti-unti nga yung bumukas at wala ring tao sa loob. Kung wala lang yung lavatory sa likuran ko ay baka humampas na ako sa salamin kasi babagsak talaga ako patalikod. Buti napasanda lang ako sa lavatory. Nanginginig ang tuhod ko noon nang lumabas ng banyo. Hindi ko nalinisan yung cubicle. Umakyat ako ng staff room at sinabi sa ibang crew na sila na lang ang magtuloy ng paglilinis ng banyo kasi sumama yung pakiramdam ko. Hindi ako makapagkwento sa kanila noon. Pinayagan naman ako ni Mark na magpahinga muna dahil namumutla raw ako. Umidlip ako saglit at ginising lang nila ako noong magbubukas na ng store. Noon ko lang naikwento ang nangyari sa akin at pinagsasabunutan ako ng cashier namin dahil sila yung naglinis ng CR. Simula noon, napadalas na yung mga encounter ko sa multo o mga multo sa Jollibee. Hindi ko alam kung iba-iba yung mga nagpaparamdam sa akin o iisa lang ito at yung nagpakita sa akin. Sabi ni na Mark noon, mas nakakatakot mawala ng trabaho kaysa sa mga kasama naming multo sa store. Wala naman daw magagawa sa amin ng mga yon, kundi manakot lang talaga. Hindi nila kami masasaktan. Sir Neb, maling-mali si Mark sa sinabi niya. Kung sila ay hindi sinasaktan ng mga multo roon, iba ako. Ewan ko ba kung bakit pero parang ayaw nila sa akin. Ilan kaming crew doon. May mga manager at guard pa. Pero ako talaga yung binabanatan nila ng pisikal. Yung doon sa CR ng customers.
patikim pa lang sa akin yun. Lumala sila sa mga sumunod na beses. Gabi naman ito nangyari. Bali ang peak time namin sa gabi ay 6 hanggang 9. Pagdating ng 10 ay medyo kumukonti na yung customer at halos wala nang kumakain sa dining sa second floor. Katatapos nga lang noon ng peak hours namin, kaya medyo marami pang lilinisin sa second floor. May mga kumakain pa rin naman. Isang pair na magjowa yata. Isang grupo ng 4 na estudyante, tsaka isang may edad na lalaki na malapit sa window. Actually parang naghihintay pa nga lang ng order niya yung lalaki kasi wala namang pagkain sa table niya. Hinayaan ko lang. Naglinis na lang ako ng mga natitira pang kalat. Mga ilang minuto ang nagdaan at umalis na rin yung magjowa. Kasunod nila ng mga ilang minuto yung grupo ng mga estudyante. Napansin ko na wala pa ring pagkain yung lalaki. Lalapitan ko na sana, pero nung makita ko na wala rin siyang table number ay hindi ko na tinuloy. Naisip ko na baka tapos nang kumain at nakatambay lang, o kaya naman ay tambay lang talaga. After kong malinis yung table noong mga umalis ay pababa na sana ako. Kaso ewan ko ba, dahil may naglaglag ng isang parang cup tapos gumulong pa nga papunta roon sa lalaki. Asar na asar ako kasi ang layo talaga ng ginulungan. Noong lalapit ako roon sa lalaki ay nakayuko ako dahil nakatutok nga yung paningin ko doon sa cup. Napahinto ako dahil bilang nakayuko nga ako ay kita kong wala palang mga paa yung lalaki. Hindi putol, kundi wala talaga. Mula sa mga tuhod niya pababa ay parang malabong imahe sa TV hanggang sa palabo na ng palabo at nawala na ang mga paa niya. Dahan-dahan tuloy akong nag-angat ng tingin doon sa lalaki at dahan-dahan din siyang lumingon sa akin mula sa pagkakatingin niya sa bintana. Parang umahon lahat ng kinain ko at gusto kong masuka sa grabing takot. Napaatras na lang ako. Hindi ko na hinintay na makalingon ng tuluyan sa akin yung lalaki. Tumakbo na ako palayo. Bala kong ang iwan yung bus box, kaso pagdaan ko dun sa mesa kung saan yun nakapatong, bigla ba namang naglaglaga ng laman noon. Kitang-kita ko na tumaas yung gilid ng bus box na parang may bumuhat para mabuhos ang mga laman sa sahig. Wala akong pakialam. Iiwan ko pa rin sana. Tapos dahil siguro sa ingay ng nagbabagsakan na gamit, ay lumabas sa office yung assistant manager namin na si Ma'am Cory. Nasigawan pa niya ako dahil nakita nga niya na nagkalat yung mga utensils. Tapos paghakbang ko ba naman para sana kay ma'am na lang lumapit, biglang may tumisod sa akin. Tumama ako sa mesa at mga upuan bago ako bumagsak sa sahig. Ang sakit ng tagiliran ko, lalo sa bandang kilikili na napasalaksak pa sa sandalan ng upuan. Dinig ko yung boses ni ma'am, tapos may mga narinig pa akong yabag na paparating. Pero hindi ko na naunawaan ng mga nangyari kasi kitang-kita ko talaga na may putol na mga paa sa harapan ko. Tapos naglakad palayo sa akin, papunta roon sa pwesto ng lalaking putol nga ang mga paa. Pero wala na siya roon. Parang nagpakita lang sa akin yung mga paa para ipaalam na sila ang dahilan kung bakit ako natisod. Sa totoo lang, Sir Neb, natakot na akong pumasok pagkatapos ng insidente na yun. Hindi naman ako na-injure ng husto mula sa paghampas at pagbagsak ko sa mga upuan. Nagpasalang ng konti yung sa may bandang kilikili ko ng ilang araw at medyo masakit kapag tinataas. Pero kaya naman dahil naresetahan ako ng gamot kasi pina-check up ako ni Merk. Pero bukod sa pisikal na sakit ng katawan ay yung pagpapakita talaga sa akin ng multo at literal na pananakit ang gumambala sa isipan ko. First time daw kasi na nangyari sa branch na yon ang nangyari sa akin. Pagkatapos ko ngang ikwento kina Merk ang nangyari ay halos hindi sila makapaniwala. Pina-review pa nga ni Merk yung kuha sa CCTV at wala ngang nakitang tao roon sa sinasabi kong pwesto noong lalaking putol ang mga paa. Pero nakuhanan yung paggulong ng cup sa pwestong yon at nakita yung bigla akong natigilan at napahinto ng kung ilang segundo rin.
Tinanong ako ni Merc kung anong balak ko. Kung papasok pa ba uli ako o magre-resign na. Dahil sa mga naranasan ko. Mauunawaan daw niya kung aalis na ako. Dahil kahit siya raw ay parang gusto na lang din na magpalipat ng branch. Para daw kasing poltergeist yung nagpakita sa akin. Gaya nga ng sinabi ko ay gusto ko na talagang umalis noon. Ang kaso yun naman yung time na bumanat ng sali sa microfinance ang nanay ko. Tapos ako yung inaasahan niya na tutulong sa kanya sa weekly na paghulog doon. Sabi ko nga kay nanay na gusto ko nang mag-resign. Dahil natatakot na akong bumalik sa trabaho ko. Dahil nananakit yung multo roon. Alam mo Sir Neb, parang wala siyang narinig. Sabi lang niya ay sino raw ang tutulong sa kanya sa paghulog kung magre-resign ako. Yamot na yamot ako. Kaso sa kabilang banda ay inisip ko na lang din na hindi naman na siguro mauulit ang nangyari sa akin. Isolated case kumbaga. At syempre pa ay mali na naman ako. May trainee kami noon. Siguradong tao na itong trainee na ito. Kasi third day na niya nang mangyari ang insidenteng ito. Tapos nakakausap at nakakasama rin siya ng ibang crew at nina Merc. Closing kami noon. At ako ang magbabalik ng ibang item sa loob ng freezer. SOP na sa trabaho namin at sa iba pang fast food na kapag magbabalik ng item sa freezer ay dapat 2 tao ang gagawa noon. Isa ang nasa loob at may isang bantay sa labas para maiwasan ang aksidenteng pagkakasara ng freezer at makulong ang tao sa loob. So sabi ko doon sa trainee ay siya yung magbantay sa labas. Kita ko mula sa loob yung trainee. Kaso medyo malabo yung imahe niya dahil sa PVC curtain. Habang binabalik ko yung mga patis at hotdog ay palinga-linga ako sa labas. Nakatayo lang yung trainee at walang kakilos-kilos. Ewan ko ba kung bakit pero bigla akong kinabahan. Hindi maganda yung kutob ko kaya binilisan ko na at dali-dali nang lumabas. Paghawi ko ng PVC curtain wala palang tao sa labas. Wala yung trainee. Nabwisit agad ako kasi iniwan pala ako ni Loco sa freezer. Pero bukod doon ay kinakabahan din ako. Kasi sino o ano pala yung nakikita kong hugis tao noong nasa loob ako. Jerwin! Tawag ko doon sa trainee. Tapos biglang may sumigaw. Jerwin! Yung boses ay nagmumula sa loob ng freezer. Tapos kaboses ko pa. Doon ako kinilabutan ng husto. Ganoong-ganoon din yung nangyari noong naglilinis ako ng CR ng customer. May gumaya rin sa boses ko. Tatakbo na sana ako pabalik sa dining. Tapos biglang may nagsalita sa likuran ko. Nakalabas ka na pala. Boses ni Jerwin. Napalingon ako sa likuran ko at nakita kong nakatayo si Jerwin sa likuran ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil hindi ko na alam kung tao pa ba si Jerwin o baka ginagaya lang siya. Hindi ako makapagsalita. Okay ka lang? Tanong ni Jerwin. Kanina pa ako rito pero hindi kita nakitang lumabas. Paano mo nagawa yun? Hindi pa rin ako makapagsalita sa sobrang kalituhan. Hanggang sa iniwan na ako ni Jerwin at sinabing tatawag siya ng ibang crew dahil natatakot siya sa akin. Sa point of view pala ni Jerwin ay hintay siya ng hintay sa akin na lumabas mula sa freezer. Sinilip pa raw niya ako dahil tinatawag ko siya. Pero nang tignan niya ay wala raw ako sa loob. Tapos pagtingin niya uli sa labas ay naroon na ako. Kaya pala nagtataka siya kung paano ako nakalabas nang hindi niya nakikita. Syempre sinabi ko rin yung side ko na akala ko ay nakatayo lang siya roon sa labas. Tapos wala naman pala. Hindi talaga namin maipaliwanag kung paanong hindi kami nagkita paglabas ko. Sobrang weird pero kinilabutan talaga kami pareho. Ang nangyari tuloy ay hindi na tumuloy sa pagpasok si Jerwin. Okay na sana siya, kaso mahina pala sa kababalaghan. Noong makita ko siya uli, samang inasal na siya pumasok. Tinulungan daw siya ni Ma'am Cory na makapasok na lang doon bilang sister companies lang naman ng Jollibee at Mang Inasal. Sabi nila Merc,
kapag daw nagkaroon uli kami ng trainee ay hindi na ipapa-assist sa akin dahil lapitin ako ng mga multo. Sabi ko naman, isang-isa na lang at magre-resign na talaga ako. Bahala na ako si nanay sa babayaran niya. At parang joke naman Sir Neb, nang magkaroon ng sunod na panggagambala sa store ay hindi na ako nakaranas noon, kundi si Merc na mismo at dalawa pang crew na tawagin na lang nating Joseph at Ben. Opening si Merc at syempre pa siya talaga yung magbubukas ng store. Siya lang mag-isa noon at sanay na raw naman siya na makakita ng mga tao sa peripheral niya. Hinahayaan na lang niya at nagdarasal daw siya na proteksyonan siya ni God laban sa mga may balak gawan siya ng masama. Effective naman daw lagi ang prayer niya dahil bukod sa natitigil ang mga pagpapakita sa kanya ay kahit pagpaparamdam ay hindi na nangyayari. Pero nung araw na yun, parang masyadong agresibo daw yata yung nakatira sa store. Nakita niya raw si Ben na pumasok sa office tapos dumiretso sa CR. Nasa mismong loob ng office si Merc dahil may inaayos pa siyang inventory kaya hindi na niya pinansin si Ben. Inisip na lang niya na hindi siya nito nakita kaya hindi man lang nag-good morning. Mga ilang saglit ay nakarinig daw siya ng mga kalabugan sa baba. Since sobrang aga pa noon ay dinig na dinig talaga ang mga ingay dahil wala pa gaanong tao kahit sa mga katabing store. Napalabas siya at tinawag si Ben. Kinatok niya raw ito sa CR para samahan siyang i-check kung saan nagmumula yung ingay. Pagbaba niya sa dining ay nakita niyang papasok sina Ben at Joseph kaya tinawag niya agad ang mga ito. Napagsabihan pa raw niya si Ben kung bakit lumabas pa at inutusan agad ito na i-check yung kitchen dahil may mga kalampagan nga roon. Wala naman daw nakitang kahit na anong na-misplace o nawawala sa kitchen. Maayos pa rin kaya sabi nila Ben ay baka raw sa labas nagmula yung ingay na narinig niya. Pinagsawalang bahala na lang ni Merc ang tungkol sa narinig niyang ingay dahil baka nga sa ibang katabing tindahan nang galing yun. Kaya tinanong na lang niya si Ben kung bakit lumabas pa uli ito gayong nakita niyang umakyat na sa office. Sabi ni Ben ay kararating lang niya at bilang katibayan ay pwede nilang tanungin si Joseph dahil sila ang magkasabay. Si Joseph naman ng mga sandaling yon ay tulalang nakatingin sa may hagdan. Nung tanungin kung ano ang tinitignan nito roon ay sinabi ni Joseph na, Ben, tignan mo, kamukhang kamukha mo. Pagtingin nila sa may hagdan ay may nakasilip na ulong nakangiti sa kanila. Kamukhang kamukha nga yun ni Ben. Sir Neb, marami pa talagang ibang pangyayari kung saan nagpakita at nagparamdam ang mga multo sa branch na yon. Kalaunan ay may doppelganger pa nga. Kaya pinaalam nila Merc sa may-ari ng store na baka pwedeng ipabless o kung anumang klaseng ritual yung lugar para mapalayas yung mga naninirahang entity doon. Pinaliwanag naman daw niya kung paano kami napeperwisyo noong mga multo. Kaso noong nagtanong daw yung may-ari kung may mga customers nang nag-complain tungkol sa mga multo ay wala siyang naisagot. Wala naman nga kasi kaming alam na may customer nang nakaranas ng mga pangmumulto at panggagaya ng doppelgangers. Ayun Sir Neb, parang since hindi naman naaapektuhan ng mga customers ay walang nangyari sa apela ni Merc. Walang ginawang aksyon ang management. Naisip na lang niya na kami-kami na lang ang gumawa ng paraan para maiwasan ng mga panggagambala sa amin. Kanya-kanya kami ng pangontra sa mga multo. May bumili pa ng agimat sa may simbahan at may nagdala ng panyo na may mga sulat na Latin. Ako noon, may baon lang na asin. Nakalagay sa maliit na plastic. Tapos nakaperdible sa loob ng damit ko since walang bulsa ang uniform namin. Akala ko ay hindi na ako masasaktan ng mga multo sa store. Pero bilang hindi nila ako malapitan dahil siguro sa asin sa damit ko, ay gumawa sila ng ibang paraan para masaktan ako. Naglilinis ako ng grease trap noong closing na nang namalayan kong may presensya sa likod ko. Akala ko may mampaprank sa akin pero paglingon ko ay wala namang tao.
itutuloy ko na dapat yung paglilinis ko. Kaso biglang may humampas sa likuran ko. Nahulog ako sa grease trap. Buti na lang at nakapanimbang ako. Dahil kung hindi ay tsak nahahampas ang dibdib ko sa bakal na naghihiwalay sa dalawang GT. Nahulog ako pero parting mga paa at binti lang. Yun nga lang ay nagtilamsikan sa buong katawan ko yung napakabahong sebo. Ang matindi, walang katao-tao sa paligid nang mangyari yun. Pero ramdam ko na may humampas sa likod ko. Nagmura na lang ako ng napakalakas at tinaas yung dalawa kong hinlalato. Nung gabing yun din ay nagpaalam na ako kay Mark. Nagulat pa siya sa itsura ko at natatawa pa nga. Pero nung sinabi kong may tumulak sa akin kahit walang tao, ay sumeryoso rin siya. Nagsorry sa akin si Mark at pinayuhan akong mag-try akong magpa-albularyo dahil ako nga lang ang trip saktan ng mga multo sa store. Hindi na ako pumasok kinabukasan at thank you Lord dahil naunawaan naman ako ng nanay ko. Pinakita ko kasi yung pasa sa harap ng binti ko dahil sa pagkakahulog ko. At ayun nga Sir Neb, magmula nang mangyari sa akin ng mga ganap sa Jollibee ay hindi na lang iilang beses pa akong nakakita o nakaramdam ng mga multo. Pero at least yung mga nakakabanding ko ngayon ay hindi na kasing bayolente ng mga nasa Jollibee. Hindi na ako pinapansin itong mga multong ito ngayon. Parang nakikita ko lang talaga sila dahil gaya nga ng sinabi ko sa umpisa ay nabuksan yung third eye ko. Balik pabrika ako ngayon pero dito na lang sa malapit sa amin. Si Mark nasa Jollibee pa rin hanggang ngayon. Sabi niya ako lang daw talaga ang crew na pinisikal ng mga multo roon. May mga paramdam at pagpapakita pa rin pero wala na yung doppelganger. Hindi na kasing lala ang mga panggagambala roon ngayon kumpara noong nandoon ako. Parang galit lang talaga sa akin yung mga multo at gusto akong paalisin. Sabi ni tatay, baka raw nadarama noong mga multo na ayaw ko talagang magtrabaho roon kaya pinapaalis ako. Ewan ko rin kasi katagalan naman ay nasanay din ako sa trabaho. Pero dahil nga sa mga pananakot sa akin ay nawalan ako ng gana. Idagdag pang kaya lang talaga ako nakatagal doon ng 4 na buwan ay dahil sa binabayaran ng nanay ko. Hindi ko rin nga alam. Baka tama nga si tatay. Baka masyado lang akong negatibo noong umpisa at yun ang naka-attract sa mga multo sa akin. Magandang araw po sa inyo Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Bernadette pero Bitek ang tawag sa akin ng mga kaklose ko. Dati akong nag-crew sa isang fast food chain na sabihin na lang nating kontrabida ang lungkot. Bilang halata naman kung anong tinutukoy ko ay hindi ko na babanggitin kung anong branch ito. Basta malapit ito sa highway at kung kababayan ko kayo ay baka naririnig nyo na rin ang kwentong ibabahagi ko. Bali-balita noon daw, hindi pa developed itong bayan namin ay damuhan ito at madalas na tapunan ng mga bangkay na sinasalvage. Yun mismong branch na pinasukan ko, napabalita pa noon na habang under construction ay may nahukay raw na isang buong kotse na may 3 kalansay sa loob. Sa madaling salita ay hindi na nga nakapagtataka kung may mga nagpaparamdam o nagpapakita roon. Binibiro ako noon ng mga katrabaho ko na kapag daw napatapat ako sa panggabing schedule ay wag na wag akong magpapaiwan mag-isa sa kitchen dahil may maririnig akong nagtatadtad pero wala akong makikitang ibang tao bukod sa sarili ko. Noon ngang unang buwan ko pa lang sa trabaho ay medyo kabado pa ako pero excited. Hindi ko naman yun first job pero yun ang una kong trabaho na talagang uniformado at may mga requirements akong pinasa. Bago kasi ako mag-crew ay nagbantay muna ako ng computer shop ng tita ko at naging cashier sa water refilling station sa isang kapitbahay. Sanay naman ako na magtrabaho sa gabi. Noon kasing nasa computer shop ako ay halos 24 hours nga kaming naglalaro ng Dota. Pero sa totoo lang,
Kakaiba pala ang gabi sa fast food. Minsan wala talagang customer sa dining. Tapos minsan naman tambak sila. Mas malala naman sa drive-thru station kasi mag-isa lang ako roon at sobrang boring. Kaya nga hindi ko rin mapigilang maramdaman na minsan parang ako na lang ang gising sa buong mundo. Kahit kasi nasa highway ang branch ay dumarating din yung puntong tumatahimik ang paligid at walang dumaraang sasakyan. Tipong nag-iisa akong gumagalaw habang ang lahat ay tulog. Kapag ganoong mga pagkakataon ay nakakapraning ang sobrang katahimikan. Para lang mawala yung nakakabinging katahimikan ay nag-aayos ako ng kung ano-ano at minsan ay nakikipagkwentuhan ako sa mga katrabaho. One time na nakaabang ako sa drive-thru habang naglilinis ay dumaan si Kuya Denver, yung guard namin. Hindi ko na matandaan kung anong oras yon. Basta malalim na ang gabi. Sabi niya, "Ikaw lang mag-isa dyan?" Tumango lang ako at ngumiti. Obvious naman kasi kitang kita. "Ingat ha," sabi niya, sabay ngiti ng nakakaloko. Napatanong tuloy ako kung bakit. Baka ako may hold-upper at mabiktima pa ako. 1 buwan pa lang ako noon sa trabaho. Tumawa siya sabay sabing, "Baka mamaya si Luffy na pala yung customer mo." Tinanong ko kung sino yung Luffy na yun. "Wala, kwento lang. Multo raw na dumaraan dyan sa drive-thru tuwing madaling araw. Pero wag ka na mag-alala. 1-piece burger steak lang naman ang order nun." Tumatawa si Kuya Denver, kaya naisip ko baka ginagago lang ako. Kapangalan noong nasa 1-piece, kaya nagtanong ako kung bakit nila nabansagan o tinawag na Luffy yung multo. Kako kung humahaba rin ba yung braso. Sinakyan ko na lang yung trip ng guard namin. 1-piece burger steak ang order." Sabog ang tawanan namin ni Kuya Denver. Naisip ko noon na talagang nantitrip lang siya. Nung gabing yun nga, habang nasa kalagitnaan ako ng tahimik na pagkakalkal ng mga cord ng thermal paper, ay biglang may bumusina sa may likuran ko. Ang sama sa pakiramdam. Focused ako sa ginagawa ko tapos may manggugulat. Pero syempre alangan namang murahin ko yung bumusina. Humarap na lang ako sa bintana at naroon sa labas ang isang puting kotse na old model. Halos dungawin ko na yung bintana pero wala akong nakitang driver sa loob ng sasakyan. Napakadilim kasi. Itsurang tinted yung salamin pero hindi. Nakabukas yun sigurado ako. Pero wala akong makitang tao. Kamuntik na akong mapatalon nung may magsalita mula sa loob ng sasakyan. 1-piece burger steak. Parang nangapal yung batok ko sa kilabot. Yung boses kasi ng customer parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sobrang lalim at hina. Parang nanginginig at nag-e-echo. Kinilabutan ako. Huminga ako ng malalim at nagpanggap na normal naman ang customer ko kahit hindi ko nakikita. Tinanong ko na lang kung may iba pa bang order bukod sa 1-piece burger steak na ininput ko na sa POS. Nakatutok yung mga mata ko sa POS habang naghihintay ng additional na order noong customer. Hindi siya sumagot kaya nilingon ko. Naroon pa rin naman yung puting kotse pero hindi nagsasalita yung driver. Nagtanong uli ako kung a-additional order pa siya. Walang tugon. Wala rin akong maaninag talaga na tao sa loob ng sasakyan. Gusto ko nang tawagin yung mga kasama ko. Pero ewan ko kung bakit wala akong lakas ng loob na lingunin ang mga katrabaho ko mula sa counter. 1 lingon lang naman at makikita ko na sina Faye o si Ate Joy. Biglang may boses na nagmula sa sasakyan. "Wala na." Para akong hinipan sa tuktok. Pinindot ko na lang uli yung POS. Sabay sabi sa halaga ng order niya. Kaso biglang naghang yung screen. Ayaw nang gumana. Maya-maya nag-blink na. Hindi ko alam ang gagawin kasi first time akong na-malfunctionan ng POS. Hindi ko alam kung pumasok ba yung order. Napalingon ako sa customer dahil feeling ko kailangan kong mag-sorry sa delay. Alam mo yung nangingilabot ka na pero kailangan mong mag-apologize
sa mismong dahilan ng kilabot mo. Kaso paglingon ko ay wala na yung puting kotse. Napadungaw ako sa bintana. Walang sasakyan sa magkabilang dulo ng drive-thru. Ni hindi ko narinig na umalis yung sasakyan. At doon ko naisip na hindi ko rin narinig na dumating yun. Nataranta ako at tinawag yung customer. Halos lumawit ang katawan ko sa bintana. Napalakas yata yung boses ko dahil lumapit sina Ate Joy at Fe at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi ko sa kanila lahat ang kapapangyari pa lang at natawa sila pareho. Si Fe ay napahaplos sa braso niya na sobrang obvious na tumindig ang balahibo. Kinikilabutan siya pero tumatawa pa rin. Si Ate Joy dumayo pa sa kitchen. Tapos narinig ko na nagtawanan sila roon at parang may hindi pa makapaniwala. Tanong ako ng tanong kay Fe, ano baka ako yun? Pinagtitripan baka ako nila ako? Todo tanggi si Fe. Sabay sabi na nagpakita sa akin si Luffy. Doon ako natauhan at naalala na nabanggit na nga pala ni Kuya Denver ang tungkol kay Luffy at sa One Piece Burger Steak. Gusto kong sugurin sa labas si Kuya Denver ng mga sandaling yun. Kaso may dumating na nakamotor na kailangan kong iserve syempre. Nung mga sandaling yun ay himalang maayos na uli yung POS. Parang nang trip lang din. Mabuti at tao na talaga yung umorder kasi nakikita ko na yung muka. Wala kasing helmet. Nakasando nga lang tapos nakatsinelas sa pagkakatanda ko. Hindi ko na malaman kung paano ako nakapagtrabaho ng maayos noon dahil nagsunod-sunod na yung customers. Nung mauubos na yung sasakyan ay nagpaalam ako saglit kay Fe na siya na muna sa station dahil kakausapin ko lang saglit si Kuya Denver. Sina Ate Joy at yung mga nasa kitchen. Gusto akong usisain sa nangyari pero hindi kami makapagkwentuhan dahil nga busy na bigla. Tapos nung makatsyempo ako ay pinuntahan ko nga si Kuya Denver sa harap. Pilit ko siyang pinapaamin na sabihin na sa akin na siya yung nantrip sa akin. Alangan naman ka ako na pagkatapos lang niyang ishare sa akin yung tungkol kay Luffy, tsaka ako mumultuhin. Pero matigas si Kuya Denver sa pagtanggi. Parang napikon nga yata siya sa akin. Saan naman ako kukuha ng kotse? Sabi niya. Nagko-commute lang ako papasok at pauwi. Tapos papakitaan pa kita ng kotse para lang pagtripan? Mag-isip ka nga. Naisip ko noon na posibleng may kaibigan siya na may kotse at yun ang kinunsyaba niya para pagtripan na takutin ako. Tapos naisip ko, paano naman masasabotahe ni Kuya Denver pati yung POS? At dahil parang napikon na nga siya sa akin ay hindi ko na lang pinilit. Baka mapokpok pa niya ako, mas nakakatakot yun. Ilang araw na chismis sa store ang tungkol sa karanasan ko kay Luffy. Sabi ng ibang crew, baka winelcome lang ako. Maraming nagsasabi sa mga katrabaho ko noon na naranasan din nila ang paramdam ni Luffy at halos katulad lang din ang nangyari sa akin. May conspiracy theory nga raw sila tungkol sa sinasabing multo na yon. Ang sabi, baka raw hindi naman talaga multo si Luffy, kundi tao lang din na kasabwat ng mga store manager para takutin kami. Kasi pati POS namamanipula. Biglang nagahang kapag nariyan si Luffy. Parang sinasadya. Gusto kong isipin na ganoon nga dahil sa totoo lang ang hirap tanggapin na minulto ako. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nangyari na. Tuloy na lang ang buhay. Sa awa naman ng Diyos ay matagal-tagal pa bago naulit ang karanasan ko sa drive-thru. Makaraan ang unang pagpapakita sa akin ni Luffy. Pero kung akala ko ay una at huling karanasan ko na yon sa kababalaghan, ay maling-mali pala ako. Isang hapon yun. Sa counter naman ako nakapwesto. Pasado 2:00 na nang mapansin ko ang isang babae. Nakaupo siya sa dulong table malapit sa salamin. Nakaitim na hoodie. Nakatupi yung mga kamay sa ibabaw ng mesa. Wala siyang pagkain sa harap. Ni walang baso man lang ng tubig. Naagaw niya yung atensyon ko kasi hindi ko man lang napansin na dumating siya. Gayong matik na napapaangat ang ulo ko kapag may pumapasok. Hindi ko na lang din ginawang big deal
Kasi normal na rin sa store na may papasok tapos hindi naman umu-order. Parang tumatambay lang at nagpapalamig habang may hinihintay. Minsan kapag dumadating yung kamit nila ay tsaka sila o-order. At minsan naman ay lalabas lang din na walang ino-order kapag dumating na yung kamit. Hindi ko na lang pinansin yung babae at nagpatuloy sa trabaho. Mga ilang minuto lang, pagtingin ko uli ay wala na siya. Hindi ko pa rin pinansin. Normal naman na umalis talaga sila nang hindi bumibili. Sabi ko nga tumatambay lang. Ilang araw pa ang nagdaan. Sa counter pa rin ako. Habang busy sa pagtanggap ng order, ay napalingon ako sa may dulong table malapit sa salamin. Naroon na naman yung babaeng naka-hoodie. Tinitigan ko na talaga siya noong nalibre ako sa customer. Doon ko napansin na wala siyang kakilos-kilos. Maliban sa malaking itim na hoodie, ay nakasuot siya ng itim din na pajama. Para yung jogging pants na mahigpit yung laylayan, tapos nakayapak. Nanlaki yung mga mata ko. Kasi anong trip yun? Bakit siya nakayapak? Nakakapagtaka lang na hindi siya pinapansin ng ibang customer, na para bang ako lang ang nakakakita at nawiwirduhan sa pagyayapak niya sa fast food. Bigla ay naisip kong baka ako lang talaga ang nakakakita doon sa babae na yon. Kaya naisipan kong sabihin sa katabi ko. May customer pa yung katabi kong cashier na si Tanya, kaya hindi ko siya maistorbo. Nakatutok lang yung tingin ko doon sa babaeng naka-hoodie. Nung umalis yung customer ni Tanya, ay tsaka ko siya nilapitan at tinuro yung babae. Pero natigilan na lang ako kasi wala na yung babae sa pwesto. As in, lumapit lang ako kay Tanya, ay naglaho na yon na parang bula. Para tuloy akong timang na nagpalinga-linga para hanapin ito. May lumapit na customer, kaya inasikaso ko muna. Nung mga oras na yon, ay naiisip ko ng hindi na normal ang mga misteryo na nararanasan ko sa branch na yon. Hinintay ko lang na mag-end ang shift ko at nakipagkwentuhan na ako sa kasama kong si Kuya Vic. Siya yung kasabay kong mag-out kaya sa kanya ako nagsabi ng mga naranasan ko. Normal yun dito, sabi ni Kuya Vic. Di ba nga at may nahukay raw na kotse na may 3 kalansay dito noon? Baka sila yung nagpapakita. Naalala ko nga yung usap-usapan na yon. Pero tinanong ko rin si Kuya Vic kung sa palagay ba niya ay hindi kami pinagtitripan lang ng mga manager. Binanggit ko sa kanya yung theory na tinatakot nga lang kami. Pero tumawa lang siya. Ewan ko, baka nga. Basta kung ano man yung makita mo, wag mo na lang siguro pansinin. Hindi naman nananakit eh, sagot ni Kuya Vic. At na-realize ko na ganoon na nga lang siguro ang gagawin ko. Deadma since hindi naman nga nananakit. Bahala sila magsilabasan dyan. Si Luffy man o si ate na naka-hoodie. Ilang beses ko pang nakita sina Luffy at ate na naka-hoodie. Parehong ganap lang. Minsan si Luffy dumaraan lang talaga sa lane na parang nagpaparamdam, pero hindi siya umu-order. Alam kong si Luffy yon dahil sa parehong modelo ng kotse. Tapos wala pang plate number at napakadilim sa loob. Pasalamat na lang ako na sa buong kontrata ko sa fast food ay mabibilang sa daliri ang mga pagkakataon na nakikita ko si Luffy o yung kotse niya. Yung si ate na naka-hoodie naman, minsan ibang cashier ang nakakakita. Tapos ituturo niya sa amin o sa akin, pero hindi ko nakikita. Minsan naman ay ako lang ang nakakakita. Parang nag-iini-mini mo siya kung kanino magpapakita. Pero gaya nga ng payo ni Kuya Vic, hindi ko na lang sila pinapansin. Paendo na ako nung may pumasok na isang part-timer. Itago na lang natin siya sa pangalang Nick. Second year college daw siya at working student. Sabi ng manager namin ay dati raw may kaya yung sina Nick. Nalaman niya hindi base sa interview, kundi base sa pangalan ng mga magulang. Ahente raw kasi ng lupa yung kapatid ng manager namin. Tapos yung parents naman ni Nick ay isa sa mga kliyente noon na nagpapabenta ng properties. Rush daw at bagsak presyo dahil kailangan ng pera. Basta sa madaling salita ay naghirap sila Nick
Tapos sa resume pa niya ay galing siya sa isang malaking university sa Maynila at biglang nag-transfer sa State University sa probinsya namin. Noong makita ko yung si Nick, Diyos ko po, naawa ako. Matangkad na payat, tapos ang kinis ng balat at mamula-mula pa yung mga daliri. Halatang hindi sanay magtrabaho. Pero ayun nga, at nag-part-time siya habang nag-aaral din sa State University dito nga sa amin. Napakatahimik ni Nick. Nakikipag-usap naman siya sa amin pero halatang loner siya. At kapag break time ay madalas na tulala lang siya. Hindi nga nagnanap yun, kahit na pinapayuhan namin na umidlip muna para kahit papano ay may lakas siya sa pag-aaral at pagtatrabaho. Pero ayaw niya. Tingin nga namin doon, napakalungkot na tao. Isang beses na-assign uli ako sa drive-thru ng gabi. Duty rin noon ni Nick at kita ko siya mula sa pwesto ko sa station. Kasalukuyan siyang nagbabas ng biglang magtayuan yung mga balahibo ko sa batok. Parang lumamig ang simoy ng hangin. At paglingon ko sa bintana ay heto na naman si Luffy. Huminga lang ako ng malalim at hindi na lang siya pinansin. Magsasalita na naman siya kahit hindi ko tanungin. Sanay na ako sa kanya. Pero nangingilabot pa rin. Lalo pa at parang tinititigan niya ako. Tapos siya ay hindi ko nakikita. Maya-maya nga ay 1-piece burger steak. hindi ko na in-input yung order niya. Kagaya ng dati para hindi maghang yung screen. Payo na rin sa akin nila Ate Joy noon. Kapag si Luffy kasi ang nag-order ay naghahang yung POS. Mahirap na kapag may kasunod siyang customer. Matatagalan pa. Ayun nga, hindi ko na ini-input. Basta sinasabi ko na lang yung presyo ng order niya. Paglingon ko sa bintana ay wala na si Luffy. Nakahinga ako ng maluwag. Sa isip ko noon, sana ay huli na yung pagpapakita niya. Kasi mae-endo na nga ako. Sumilip ako sa bintana at wala namang paparating na customer. Naiihi ako kaya tumawag ako ng kapalit sa station at dumiretso na sa CR. Noong paglabas ko ng CR ay nakita ko uli si Nick na nakaupo sa dulong table. Oo, doon mismo sa table na laging pinapwestuhan ni ate na naka-hoodie. Nakatingin siya sa salamin, hindi sa labas kundi sa sarili niyang reflection. Diretso, parang may kinakausap. Hindi gumagalaw ang katawan niya. Pero napansin kong dahan-dahang gumagalaw yung bibig niya. Hindi halata sa una, pero parang may sinasabi siya. Pabulong lang. Wala namang earphones o phone na hawak. Kinilabutan ako bigla. Hindi ko na pinansin at bumalik ako sa drive-thru. Kauupo ko pa lang ay may narinig na akong komosyon doon sa may kitchen. Hindi agad ako nakachismis kasi may customer. Nalaman ko na lang na nakita ni Kuya Denver si Nick doon sa may parking na nakahandusay at walang malay. Kaya binuhat niya at dinala doon sa likod, doon sa may mga lockers. Napatanga ako. Paano nangyari yun? Kakakita ko pa lang sa kanya na nakaupo sa dining. Sabi ng manager namin ay wag na naming puntahan si Nick. Pinasundo na raw nila yung parents niya dahil kakaiba ang kinikilos. Nanlilisik daw yung mga mata at napakalamig ng balat. Sinundo nga ng parents niya si Nick. Normal naman daw ito nang sumama sa mga magulang. Pero para siyang latang-lata. Kinoconsider ng araw ng mga yon na pag-resignin na si Nick dahil parang hindi kinakaya ng katawan nito ang pag-aaral at trabaho. Bigla ko naalala ikwento na bago makita ni Kuya Denver na nakahandusay sa parking lot si Nick, ay nakita ko siyang nakaupo sa pwesto ni ate na naka-hoodie na parang may kinakausap. At bago pa yun ay nag-drive-thru naman si Luffy. Sabi ng manager namin, baka kailangan magpa-check up ni Nick sa eksperto sa pag-iisip dahil baka apektado na ng financial status nila ang mental health niya. Mga 2 araw nga ang nagdaan ay pumasok uli si Nick. Nagulat nga kami kasi wala naman siyang schedule. Pero nakiusap siya sa manager namin kaya binigyan uli siya ng schedule kinabukasan. Kinausap namin siya at tinanong
kung anong nangyari sa kanya noong gabing nawalan siya ng malay sa parking lot. Tinanong ko rin kung anong ginagawa niya roon sa upuan ni ate na naka-hoodie na para siyang may kinakausap. Sabi niya ay sumama lang talaga yung pakiramdam niya kaya siya nag-collapse. Pero hindi raw siya nauupo sa pwesto na yon. Ewan ko sa kanya. Sigurado naman ako sa nakita ko. Pero kung trip niyang magsinungaling bahala siya. Kinabukasan noong pumasok siya ng tanghali ay nagtaka kami sa eksena niya. Hindi naka-uniforme si Nick. Naka-hoodie siya ng itim. Mahaba yung manggas at halos matakpa ng buong mukha niya. Para niyang kinukosplay si ate na naka-hoodie. Noong pinapasuot siya ng manager namin ng uniform, nakatingin lang siya at hindi nagsasalita. Mga ilang minuto rin siyang kinukumbinsi na magpalit ng damit. Pero hindi siya kumikilos, kaya ora mismo ay sinisanti na siya. Nagalit na yung manager namin kasi nga nakiusap lang siya na magka-schedule tapos gumanon pa siya. Hindi nag-react si Nick, parang wala lang sa kanya. Lumabas siya ng office pero hindi siya totally umalis. Nakaupo siya sa dining, doon uli sa mesa kung saan laging nakaupo si ate na naka-hoodie. Nagbubulungan na kami noon na parang may tama na sa tuktok si Nick at parang nananadya na. Pinabayaan lang siya ni Kuya Denver. Akala raw ay nagpapalamig lang. Pero pagkatapos ng ilang minuto, dumiretso siya sa drive-thru window. Kumakatok. Ako yung naka-duty noon. Tinignan ko lang siya tapos pinapaalis ko kasi nga para namang ewan. Wala naman siyang sasakyan. Tumawa lang siya. Tapos paglingon ko uli sa bintana, wala na siya roon. Dumungaw ako at walang katao-tao. Biglang pumasok si Ate Joy at sinabi na nandoon daw sa loob at nakaupo si Nick. Tapos sabi raw nung dalawang bagong cashier sa counter ay may babae sa tabi niya. Nakaitim na hoodie rin. Pareho silang nakayuko. Pero ang nakakapangilabot ay yung dalawang cashier lang ang nakakakita. Napalunok ako. Bumilis ang tibok ng dibdib ko. Tanghaling tapat pero parang umangat ang buhok ko sa batok. Maya-maya ay may bumusina sa drive-thru. Paglingon ko normal na sasakyan naman. Pero sa gilid ng drive-thru window ay naroon na naman si Nick. Nakasilip at nakangiti. Hindi ko siya pinansin at in-entertain lang yung order ng customer sa sasakyan. Si Ate Joy naman narinig ko na may tinatanong kung nasa dining pa ba si Nick. May narinig akong sumagot ng oo. Nanlaki talaga yung mga mata ko kasi kaharap ko si Nick sa bintana. Nakatingin pa rin siya sa akin. Tapos parang hindi siya nakikita noong mga nasa loob ng sasakyan na customer. Binigay ko na yung resibo at sukli ng customer nang hindi tumitingin kay Nick. Maya-maya nagsalita siya. 1-piece burger steak. Buti na lang wala ng kasunod na customer dahil sinara ko talaga ng pabagsak yung bintana at napaiyak na ako. Hindi ko natapos yung shift ko dahil pakiramdam ko noon ay malulusaw yung mga tuhod ko sa sobrang takot. Hindi ko alam kung anong trip ni Nick at kung paano siya nakikita ng mga cashier sa dining gayong kaharap ko siya sa drive-thru. Kumbinsido talaga ako noon na may sanib siya ni Luffy o siya mismo si Luffy. Nabalitaan ko na lang na kinagabihan daw ay nagpunta ang parents niya sa store at nagtatanong kung pumasok si Nick dahil nagpaalam daw ito na papasok pero hindi na bumalik ng oras na inaasahan nilang uuwi ito. Sir Neb, pagkatapos ng pangyayaring yon ay hindi ako nakapasok kinabukasan. Nilagnat ako at kinuwento ko sa nanay ko yung nangyari. Pinatawas ako ng nanay ko at ang sabi raw sa tawas ay may mga espiritong gumagala sa store na siyang naglalaro sa akin. Hindi naman ako nagulat. Common knowledge yon dito sa amin. Pero pasalamat pa rin naman ako dahil matapos ipahid sa noo, mga palad at talampakan ko yung sinunog na tawas ay umayos yung pakiramdam ko. Nakapasok na ako ng sumunod na araw. Si Nick naman nawawala pa rin. Nakonsensya nga yung manager namin dahil baka raw dinamdam ni Nick yung pagsisante niya rito kaya naman naglayas. Sabi ko na lang na parang may mental health issue talaga si Nick
kaya hindi niya dapat sisihin ang sarili niya. Yun namang dalawang cashier na nakakita raw kina Nick at ate na naka-hoodie. Nagkukwento sila na noong araw daw na yun ay parang kausap pa ni Nick yung babaeng naka-hoodie. Pinagtitinginan nga raw ng ibang diner si Nick at sinasabi ng mga yun na nagsasalita itong mag-isa. Nangangahulugan na hindi talaga nakikita ng customers yung babaeng naka-hoodie. Tapos nabanggit din nga na nakita ko siya na nakasilip sa drive-thru window habang nakaupo pa rin siya sa dining. Ang haka-haka namin noon ay may doppelganger si Nick dahil hindi yun ang unang beses na dalawang Nick ang nakita namin sa magkaibang lugar ng sabay. Sabi ni Kuya Denver, baka magpalipat na siya ng duty sa agency nila. Hindi na raw kasi niya gusto ang nangyayari sa store. Natatakot na rin siya, lalo pa at kadalasan ay panggabi siya. Ako naman ay ilang araw na lang at endo na, kaya titiisin ko na lang. Pero hindi na talaga ako pumayag na sa drive-thru magpa-assign. Halos walang gustong ma-assign sa drive-thru ng mga panahon na yun, kung hindi talaga pilitin at takutin na mawawala ng schedule. Ako kahit tanggalan nila ako ng schedule, makukuha ko pa rin ang sahod ko. Gabi ang huling duty ko. Nasa counter ako. Tapos yung isa sa mga bagong cashier na tawagin nating Grace ang na-assign sa drive-thru. Madaling araw na yon nang marinig namin siya na paulit-ulit na umuusal ng "In Jesus name". Hindi ko na siya nilingon dahil sapat na yung kilabot ko para malaman kung bakit siya nagcha-chant ng ganoon. Grabe yung tibok ng dibdib ko nung biglang mag-blink ang mga ilaw ng store. Pati yung mga diner ay napatingala at napatingin sa naglulukong mga ilaw. Hindi ko alam kung bakit napalingon pa ako sa dulong upuan, doon sa pwesto ni ate na naka-hoodie. Sir Neb, naroon na naman siya. Napalunok na lang ako at ginaya si Grace. Bumulong ako ng bumulong ng "In Jesus name". Hindi ko na uli nilingon yung pwesto ni ate naka-hoodie. Hinintay ko na lang talaga na matapos yung huling shift ko at nagpaalam na ako sa mga katrabaho ko. Si Kuya Denver, ang sabi niya ay nakausap niya yung HR nila at pinag-aaralan na yung paglipat sa kanya. Bukas pa rin yung branch na yon ng fast food hanggang ngayon. Minsan kumakain kami roon ng mga anak ko. High-tech na yung drive-thru nila. May parang mic na lang sila sa labas at doon o-order. Tapos sa sunod na window ang bayad at takeout. Nung huling beses akong magtanong sa server tungkol kay Luffy at ate na naka-hoodie, ay hindi na niya kilala ang mga yon. Naririnig-rinig na lang daw niya ang kwentuhan pero wala nang nakaranas sa mga bagong service crew. Ang paniniwala na lang nila ay urban legend lang yon ng store branch na yon. Hindi nila alam na ako mismo ay naranasan ko ang mga kababalaghang yon. Hello po Sir Neb at hello Pinoy Creepypasta. Cholo po ang pangalan ko. Kinukumbinsi lagi ako ng girlfriend ko na ipasa ko raw dito yung kwento noong unang beses kong natuklasan na bukas pala ang third eye ko. Kaya eto na po. Medyo mahaba nga lang ito. Sana mapili. Pasensya kung hindi ito yung mga nakakatakot na kwentong lagi nating naririnig dito sa channel. Wala talaga akong third eye. Ni hindi nga ako noon naniniwala sa multo. Kasi wala pa naman akong nakikita. Meron akong ilang mga kaibigan na nakapagkwento ng mga karanasan nila na may kinalaman sa mga kaluluwa. Pero feeling ko yung iba imbento lang. Kunwari na lang na naniniwala ako sa mga kwento nila kahit hindi naman. Tumigil ako sa pag-aaral matapos ang unang taon ng kolehiyo. Nabaon sa utang noon si mama. Nagpatong-patong yung mga problema kaya ayun, ako na yung nag-volunteer. Total bata pa naman ako, sabi ko kay mama. Mag-iipon muna ako para sa susunod na taon ay magtutuloy-tuloy na yung pag-aaral ko. Marami akong trabahong inaplayan hanggang sa natanggap ako bilang service crew sa isang branch ng Jollibee malapit sa amin. Medyo nanlumo ako nang sabihin na
Isa ako sa mga mapupunta sa panggabi. Bale simula 9 PM hanggang 5 AM ang trabaho ko. Siyempre nung una para akong zombie sa bawat shift. Hindi pa nakakapag-adjust ng maayos yung body clock ko. Kalaunan, nasanay na lang ako sa halos gabi-gabing puyat. 4 kaming crew sa shift, tapos isang security guard. Isa sa mga napansin ko sa pagtatrabaho ng night shift, sobrang weird ng mga customer, lalo na kapag hating gabi na. Sa umaga kasi syempre mga empleyado, estudyante, biyahero. Yun ang madalas mong makasalamuha. Pero iba sa night shift. Isang beses, pumasok ang isang matandang lalaki at isang babae na putok ang makeup sa muka. Nakamask yung lalaki. Halatang ayaw ipakita yung mukha niya. Yung babae lasing. Bawal yon pero kapag mga ganoong oras, hindi na gaanong naghihigpit yung security namin. Siya yung umorder. Yung lalaki ang nagbayad. Pumwesto sila sa dulo. Ilang minuto pa, nag-aaway na yung dalawa. Kabit pala itong babae na nagtatrabaho sa isang bar. Ang gusto iwanan na nung matandang lalaki yung pamilya niya para makapagtanan na sila. Rinig na rinig sa loob ng Jollibee yung pag-aaway nila. Hiyang-hiya yung lalaki. Yung babae walang pakialam. Meron na ring nagsabunot ang babae sa loob. Lalaking nakabrief lang nang pumasok at umorder ng rice at chicken na take out. Grupo ng mga baklang may kasamang poging lalaki. Habang hinihintay nila yung order, casual na kinuwento sa akin ng isang bakla na binili nila yung lalaki ng isang buong gabi. Ni hindi ako makatingin doon sa lalaki kasi kahit ako hiyang-hiya sa narinig ko. Ilan lang yan sa mga weird na bagay na nangyayari kapag hating gabi na sa mga fast food. Sabi nga nung mga kasama ko, wala pa raw yan. 1 buwan pa lang ako. Kumbaga, marami pa raw na mas weird na bagay ang makikita ko sa hinaharap. Masasanay na lang daw ako. Sa katagalan, na-enjoy ko rin yung trabaho. Gustong gusto ko na makisalamuha sa mga weird na tao na umu-order sa akin. Nakakatawa sila. Isang gabi pagod na pagod ako kasi ang dami naming kinargang supply sa kabilang bodega. Nung humarap ako doon sa counter, hinihilot ko pa yung balikat ko. Napansin ko na kumikindat-kindat yung ilaw. Yun ang unang beses na nangyari yun. Nagtaka ako. Tumingin ako doon sa isa kong katrabaho na mas matagal na sa akin. Hindi niya rin daw alam kung anong nangyayari. Paglingon ko, may customer na sa harap ko. Isang matandang lalaki na maganda yung suot. Long sleeves, parang aaten sa binyagan si lolo. Hinihintay ko siya na lumapit sa counter at sabihin yung order niya. Pero tumayo lang siya doon nang walang ginagawa. Pansin ko na yung hangin sa loob mas lumamig pa. Nilingon ko yung kasama ko. Busy rin silang lahat. Pati yung si Q, may nililista doon sa notebook niya. Naisip ko, isa na namang weird na tao na gustong kumain sa Jollibee ng hating gabi. Pinabayaan ko na lang at tumingin-tingin na lang muna ako sa magazine. May pumasok na customer. Umorder at umupo sa gitna. Babalik na sana ako sa pagbabasa ng magazine nang masipat ng mata ko yung matanda na dating nakatayo sa harapan ko. Nandoon siya sa pinakagilid, nakaupo at nakatingin lang sa labas. Nandoon lang siya buong shift, walang ginagawa. Pagkatapos ng shift ko, tinanong ko yung mga kasama ko, pati na rin yung security guard, kung napansin ba nila yung matanda na pumasok at hindi man lang umorder. Naupo lang buong magdamag doon sa sulok. Wala raw silang nakitang kahit ano. Parang may gumapang na kung ano sa batok ko nang marinig ko yun. Imposibleng hindi nila nakita. Imposibleng ako lang ang nakakita doon sa matanda. Sabi nila, normal daw ang ganoon, lalo na sa hating gabi. May mga ilan-ilang customer daw ang pumapasok sa Jollibee na hindi bumibili ng pagkain. Sumunod na gabi, nandoon uli yung matanda. Kumindat-kindat uli yung ilaw.
at lumamig yung paligid. At buong magdamag uli na naupo doon yung matanda nang hindi umu-order ng kahit na ano. Nagbasa ako sa internet, naghanap ng kasagutan. Narealize ko na isa lang ang ibig sabihin ng lahat ng naranasan ko. Baka multo yung matanda. Kaso ang problema, paano ko siya nakikita? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong third eye. Sa aming lahat na empleyado ng branch na yon, ako lang talaga yung nakakita sa matanda. Sa mga sumunod na gabi, dumadalaw pa rin yung matanda. Pilit kong iniiwas yung tingin ko sa kanya. Nag-iisip ako ng ibang bagay para hindi sumagi sa isip ko na baka nga isang kaluluwa ang matanda na yon. Natatakot ako. Pero kung totoo nga, ibig sabihin ba nito ay haunted yung branch na yon? Pwede kong sabihin sa management, tapos sila na yung bahala na magpa-bless ulit. Kaso wala akong patunay na may multo nga, kasi ako lang yung nakakakita. Isa lang ang paraan para mapatunayan ko na multo nga yung matanda. Kailangan ko itong kausapin. Ilang araw din akong nag-ipon ng lakas ng loob para kausapin yung matanda. Natatakot pa rin ako. Siyempre kung multo nga yun, baka kung anong gawin niya sa akin. Pwede niya akong saniban o kaya naman sundan sa bahay namin. Doon naman siya magpapakita. Hanggang isang gabi nagkalakas na ako ng loob. Sabi ko doon sa kasama ko, siya muna yung magbantay sa counter. Walang tao nun. Dahan-dahan akong naglakad papalapit doon sa matanda. Kinakabahan ako ng sobra. Pinagpapawisan. Naupo ako sa harap ng matanda at pagtingin ko sa kanya, nakumpirma ko na multo nga siya. Hindi ko masabi dito kung paano. Basta may something sa kanya na alam ko agad na hindi siya buhay na tao. Nakatingin sa akin yung CQ namin. Iniisip niya siguro na nababaliw na ako kasi may tinitignan ako sa harap ko na hindi nakikita. Kahit yung pumalit sa akin sa counter ay malamang ganoon din ang iniisip. Nakatingin sa labas yung matanda. Sinubukan ko siyang tawagin pero hindi niya ako narinig. Inulit ko, tsaka lang siya dahan-dahan na lumingon sa akin. Naramdaman ko uli yung paggapang ng kung ano sa batok ko. Nagsitayuan yung balahibo ko. Kaharap ko na ang isang kaluluwa. Isang patay na nagpaparamdam sa branch namin. Seryoso yung mukha ng matanda, pero pansin ko na maaliwalas yung aura niya. Siya yung klase ng multo na hindi ka matatakot oras na makita mo yung mukha niya. Hindi siya katulad ng mga nakikita ko sa TV o sa pelikula na nakakatakot talaga. Para bang namatay si tatay ng masaya. Bigla siyang nagsalita. Mahina lang yung boses pero rinig na rinig ko lahat ng sinabi niya. May hinihintay lang daw siya. Pabayaan ko na raw siya. At oras na dumating ang hinihintay niya, ay aalis na rin siya. Napangiti naman ako sa sinabi ni tatay. Tinanong ko siya kung anong pangalan niya. Roderick daw ang tunay niyang pangalan. Pero Rod lang ang tawag sa kanya ng mga nakakakilala sa kanya nung buhay pa siya. 71 siya nang namatay. Atake sa puso. Sinugod siya sa ospital. Pero alam na raw niya nung araw na yon na hindi na siya makakaligtas. Pagkatapos niyang sabihin yon sa akin, bumalik na ako sa counter. Grabe makatitig yung mga kasama ko. Sino raw ang kausap ko dun? Sagot ko, may matandang kaluluwa na nakaupo doon. May hinihintay na kung sino. Natakot din sila syempre. Pinagbintangan pa ako na pinagtitripan sila. Pero nakita nila na seryoso ako. Kahit ako rin kasi hindi makapaniwala na nakakita ako ng kaluluwa. Pagkatapos ng shift, pumunta ako sa isang paranormal expert. Nahirapan pa ako kasi yung office nila tagong-tago. Kinuwento ko sa kanya yung mga nangyari. Tinanong ko kung bakit ako nakakakita ng kaluluwa kahit wala naman akong third eye. Sagot niya, may mga kaso raw talaga na ganoon. Bigla-bigla na lang nabubuksan ng third eye kahit dati naman ay hindi.
Isa sa mga rason siguro ay nung nagtrabaho ako ng panggabi. Kasi may kakaibang energy raw ang gabi. At kapag lagi kang active sa mga ganitong oras, may nagbabago raw sa sarili mo. Malamang ay aksidente rin daw na nabuksan ang third eye ko. Total nandoon na rin naman ako. Kinuwento ko na rin ang tungkol sa matanda. Ligaw na espiritu raw ang matanda. Karamihan daw sa mga multo ay ganoon. Mga kaluluwang may gusto pang gawin sa lupa bago sila tuluyang makatawid sa kabilang buhay. Pwede ko raw tulungan si Tatay Rod. Pwede ko siyang kausapin at tanungin kung ano ang dahilan ng pamamalagi niya sa lupa. Kung sino ba yung hinihintay niya bago siya makatawid. Tinanong ko rin kung bakit kaya doon lang siya sa Jollibee lagi nakatambay. Malamang daw ay importanteng lugar yun para kay tatay. Ganoon daw kasi ang mga kaluluwa. Nananatili sila sa isang lugar. Hindi sila nakakaalis kahit anong gawin nilang paglayo. Ang tanging makakapagtanggal lang daw sa kanila sa taling yun ay kapag natupad ang gusto nilang gawin sa lupa. Sunod na gabi, hinintay ko ulit si Tatay Rod. Gusto ko siyang kausapin. Gusto ko siyang tulungan na makatawid sa kabilang buhay para matahimik na rin ang kaluluwa niya. Maaga akong pumasok sa trabaho. 7 pa lang yon, on the way na ako sa branch. Sabi ng mga katrabaho ko na kaka-out lang, huwag ko raw masyadong galingan kasi baka ma-promote ako. Naghintay ako na dumating si Tatay Rod. Ang bagal talaga ng oras kapag may hinihintay ka. Akala ko nga hindi na siya darating. Mga bandang 1:00, tsaka ako nakita yung pagkindat ng mga ilaw. Pagtingin ko sa pinto, nandoon na si Tatay Rod. Una, lumapit muna siya sa counter. Walang in-order. Tsaka siya pumunta doon sa dulo at naupo, nakatingin sa labas. Walang tao sa loob. Ako lang at yung iba pang service crew na inaantok na rin. Kahit yung security namin sa labas umiidlip na rin habang wala pang dumarating na customer. Umupo ako sa harap ni Tatay Rod. Tinanong ko siya kung kamusta na siya. Sabi niya naghihintay pa rin daw. Saglit akong natahimik. Tsaka ako nagtanong kung sino ba yung hinihintay niya. Lumingon siya sa akin. Ironic kasi nakita ko na nagkaroon ng buhay yung mga mata niya. Para bang lumiwanag. Hinihintay niya raw yung asawa niya. Gusto niyang makita ito ulit kahit sa huling pagkakataon. Sabi ko, bakit sa Jollibee? Importante daw kasi sa kanila ang branch ng Jollibee na yon. Kasi doon sila madalas kumain. Nagsimula ng magkwento si Tatay Rod. Ayun nga at sabi niya, kapag may ekstrang pera daw siya, doon sila lagi kumakain ng asawa niyang si Nanay Patricia. Marami daw silang masasayang alaala doon. Yun ang dahilan kung bakit importante para sa kanila yung branch na yon. Kasi nga, yun na rin yung mga huling sandali na nabubuhay pa si Tatay Rod. Bago raw mamatay si Tatay Rod, sinabi niya kay Nanay Patricia na kung sakali raw na mamatay siya nang hindi nakakapagpaalam, isang lugar lang daw ang babalikan ng kanyang kaluluwa. Nangako raw si Tatay Rod na hihintayin niya si Nanay Patricia kasama ang mga anak nila. Tatawid lang siya sa kabilang buhay kapag nagkita silang lahat sa huling beses. Natouch talaga ako sa kwentong yon ni Tatay Rod. Naging biglaan daw ang pagkamatay niya, kaya hindi siya nakapagpaalam ng maayos. Kaya rin bumabalik-balik sa branch na yon ang kaluluwa niya. Tinanong ko si Tatay Rod kung bakit hindi na lang niya puntahan sa bahay nila yung pamilya niya. Umiling-iling yung matanda. Marami na raw siyang bagay na unti-unting nalilimutan. At saka kahit anong gawin niya ay hindi raw siya makaalis sa lugar na yon. Tama nga yung eksperto na kinonsulta ko. Pinangako ko kay tatay na kahit anong mangyari, tutulungan ko siya. Sabi ko, pupunta ako sa bahay nila at sasabihan si Nanay Patricia na hinihintay siya ni Tatay Rod. Nginitian niya ako at nagpasalamat. Tapos tumayo siya at naglaho papunta sa labas. Bumalik na rin ako sa pwesto ko. Sakto naman na may pumasok na customer.
Kinabukasan, hindi na ako umuwi sa bahay para matulog. Tinandaan ko yung instruction ni Tatay Rod kung paano makakarating sa bahay nila. Isang sakay lang daw ng jeep, tapos maglalakad ako papasok sa subdivision. Parang maze yung napasukan kong subdivision. Paikot-ikot yung daan. Pare-pareho yung bahay. Kung hindi nga lang ako tinulungan ng isang ale na nakasalubong ko, baka hindi ko nahanap yung bahay nila Tatay Rod. Pagdating ko doon, nag-doorbell ako at naghintay na lumabas. Tinanong ako nung dalaga kung anong pakay ko. Sa tansya ko wala pang 18 yung edad nung dalaga. Sabi ko kaibigan ako ni Tatay Rod. Gusto ko lang makausap yung asawa niya na si Nanay Patricia. Nagtiwala naman sa akin yung dalaga. Pinapasok niya ako at pinaupo sa sofa. Nagdala pa siya ng maiinom. Saktong-sakto kasi ang init sa labas. Rachel daw yung pangalan niya. Bunso sa magkakapatid. Tinanong niya ako kung kaano-ano ko si Tatay Rod at kung bakit ko raw gustong makausap ang mama niya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sabi ko may third eye ako at may multong laging pumupunta sa branch na pinagtatrabahuhan ko. Makalipas ang ilang araw, nakausap ko yung multo at nalaman kong ang multo na yon ay ang papa niya, si Tatay Rod. Kinuwento ko lahat ng nangyari, pati na rin yung dahilan kung bakit hindi pa rin makaalis doon yung papa niya. Hindi siya makapaniwala nang matapos ako. Naiintindihan ko naman kasi biglaan lang akong pumasok sa bahay nila tapos sasabihin ko na nakakausap ko yung patay niyang papa. Kahit din ako, magugulat at hindi makakapagsalita. Baka nga isipin pang nababaliw na yung tao na yon. Pero sabi ng bunso ni Tatay Rod, totoo raw na mahilig kumain sa branch na yon yung mga magulang niya. Sabi nga niya, ilang araw daw na napapanaginipan ng mama niya yung branch na yon ng Jollibee. Malamang ay nalimutan na raw nito yung pangako nila sa isa't isa. Pinasunod niya ako sa kwarto ng mama niya. Pagbukas ng pinto, nakita ko na nakaupo sa wheelchair yung asawa ni Tatay Rod. Bukas ang TV, pero ang tingin niya nasa labas. Para bang may hinihintay din siya. Sabi ni Rachel, nag-uulyanin na yung mama niya. Mas lumala pa nung mamatay ang papa nila. Halos hindi na raw nila ito nakakausap ng maayos kasi inuulit lang nito yung mga sinasabi nila. Nakita ko sa pader ng kwarto nila na may litrato. Si Tatay Rod yun at Nanay Patricia. Magkayakap. Sa likod nila nakatayo ang tatlong babae. Nung bumalik kami sa sala, sabi ko kay Rachel, dalhin niya si Nanay Patricia kasama yung dalawa pa niyang kapatid sa Jollibee branch namin bago maghating gabi. Kailangan nilang makapagpaalam sa papa nila para na rin matahimik na yung kaluluwa ni Tatay Rod. Pumayag naman siya, tapos nagpasalamat sa akin. Mga alas 10 nag-text sa akin si Rachel. Baka mga alas 12 na raw sila makakarating. Sakto yun, kasi patay na oras ang alas 12 hanggang alas 3 ng umaga. Halos walang tao sa loob. Para na rin hindi magulat yung mga kasama ko sa trabaho. Kinuwento ko na rin sa kanila yung tungkol kay Tatay Rod para kapag dumating yung pamilya nito ay alam na nila ang mangyayari. Pagkatapos ng dagsa ng mga tao, alas 9 hanggang alas 11, unti-unti na rin nababawasan yung mga customer. Nag-abang na ako sa bawat pumapasok na tao sa loob. Inaabangan ko na rin ang pagdating ni Tatay Rod. Naunang dumating sila Rachel. Tulak niya si Nanay Patricia na nakasuot ng jacket at bonnet. Malamig kasi sa labas at alam kong hindi advisable sa mga matatanda ang lumabas pa ng bahay ng ganoong oras ng gabi. May kasama silang dalawa pang babae. Sinalubong ko sila. Pinakilala ni Rachel yung dalawa niya pang mas nakakatandang kapatid. Nakangiti sa akin yung isa. Yung isa naman siya siguro yung ikalawa. Halatang may duda pa rin sa akin. Sabi ko maupo sila doon sa dulo. Bumili na rin sila ng pagkain at naghintay. Kalahating oras lang sila naghintay. Bigla na lang ulit kumindat-kindat yung mga ilaw. Napangiti ako. Paparating na si Tatay Rod. Nakita ko na
tumagos siya sa pinto. Dahan-dahang naglakad papalapit sa counter. Nakatayo lang siya doon at walang ginagawa. Tulad nung unang beses kaming nagkita. Tapos naglakad na siya papunta sa pwesto kung saan lagi siyang nauupo. Bago pa siya makarating sa upuan ay natigilan siya. Nakita niya yung pamilya niya. 3 anak at asawang ilang dekada niya ring nakasama. Tinawag niya si Nanay Patricia. Lumingon naman ang matanda. Hinanap kung saan nanggagaling yung boses. Lumapit si Tatay Rod at inakap niya ang kanyang buong pamilya. Hindi ako magsisinungaling. Kahit ako ay naiyak din sa mga nasaksihan ko nung gabing yun. Makikita mo talaga kung gaano kamahal ni Tatay Rod ang pamilya niya. Nilingon ako ni Rachel. Umiiyak siya, pati yung 2 niya pang kapatid. Wala raw silang nakikita pero ramdam nila ang presensya ng tatay nila na nakayakap sa kanila. Sabi pa nung isa sa akin, nung una raw ay hindi siya naniniwala na nakakausap ko yung kaluluwa ng papa niya. Pero dahil doon ay wala na raw siyang duda. Para mas madali silang makapag-usap na pamilya, pumagit na ako at ako ang nagsabi sa mga sinasabi ni Tatay Rod na hindi naririnig ng kanyang mga anak at asawa. Hindi ko nababanggitin pa dito ang lahat ng naging pag-uusap nila. Basta nakapagpaalam na ng maayos si Tatay Rod sa kanyang pamilya. Marami itong binilin lalo na sa mga anak niyang nakakatanda na may kanya-kanya na ring pamilya. Ang saya ng puso ko habang ginagawa ko yun. Gusto pa sanang manatili ng matagal nila Rachel sa loob. Pero si Tatay Rod na mismo ang nagsabi na bago dumating ang umaga ay kailangan na niyang tumawid sa kabilang buhay. Bago umalis yung pamilya ni Tatay Rod, nagpasalamat sila sa akin. Niyakap nila ako isa-isa. Nung makaalis sila, si Tatay Rod naman ang nagpaalam sa akin. Sinamahan ko siya sa labas ng branch ng Jollibee. Ang saya-saya ng itsura niya. Panatag na raw ang loob niya na iiwan ang mundong ito dahil nakausap na rin niya sa wakas ang kanyang mga anak. At dahil daw yun sa akin. Sa pagkakataong yun, hindi lamig kundi init ang naramdaman ko. Taliwas sa mga sabi-sabi na malamig daw ang mga kaluluwa. Nakita ko na dahan-dahan na nawala si Tatay Rod. Ang saya ko nung gabi na yun. Pakiramdam ko may nagawa ako na sobrang importante. Hindi na ulit dumalaw pa sa branch namin si Tatay Rod. Siyempre dahil nakatawid na nga siya sa kabilang buhay. Yung mga anak ni Tatay Rod paminsan-minsan pa rin na pumupunta sa amin para kumain. Madalas ay hating gabi sila kung pumunta. Pagkatapos kong magtrabaho doon, tumuloy na ako sa pag-aaral. Sabi ng mga katrabaho ko, malungkot man daw ay mababawasan na raw ang takot nila sa night shift. Kasi wala ng crew member na may third eye na bigla na lang magsasalita kasi may kinakausap na multo. Natawa na lang ako. Bago ako gumraduate ng kolehiyo, nabalitaan ko na namatay na si Nanay Patricia. Dumalaw ako sa kanila nung araw ng burol. Napakalungkot na balita. Pero siguro sa ngayon, magkasama na sila ni Tatay Rod. Kumakain ng Chicken Joy. Yun kung merong branch ng Jollibee sa langit.